Heto na ang NBA rasyon. Rookie ng Lakers na si Dalton Knecht, itinrade na agad. Kevin Durant inayawan ang Golden State Warriors kaya naman nauwi si Jimmy Butler sa Golden State. Bukas na ang trade deadline pero hindi pa rin tapos ang usapan patungkol kay KD. At pagkatapos ang nangyari kay Luka Doncic, walang player na safe hanggat hindi natatapos ang deadline. At magandang pangitain para sa mga fans ng Los Angeles Lakers dahil sa mga nagdaang panahon ng isang major trade na kagaya ng kay Luka Doncic ay malaki ang potensyal na mauwi sa isang kampyonato. Eto na naman tayo, nagdidelikado na naman ang video na ito dahil bukas na ang trade deadline at mga sasabihin ko rito ay baka maluma na pagka-upload ko lang maya-maya. Pero ito nga ang pinaka-latest mga kabasketball, nauwi na nga itong si Jimmy Butler papunta sa Golden State Warriors kapalit ni Andrew Wiggins at ilan pang mga players ang nawala sa Golden State pati mga picks. Ito ay pagkatapos tanggihan ni Kevin Durant ang isang reunion with Steph Curry dahil ayaw niyang mapunta sa Bay Area siguro dahil sa mga fans. Nitong araw na ito ang mangyayari dapat ay Jimmy Butler to Phoenix Suns, Kevin Durant to Golden State Warriors at Andrew Wiggins to Miami Heat pero hindi nga nangyari. Dahil ayaw nga ni Kevin Durant kaya tinuunan na lang ng pansin ng Golden State Warriors itong si Jimmy Butler. Ayon sa report yan ng ESPN. Pero alam nyo ba na hindi naman nagpapatrade itong si Kevin Durant, nasama na lang siya sa usapan para kay Jimmy Butler kaya medyo masakit rin para sa kanya ito. Pero eto pa ang isang alam nyo ba? Ayon sa mga reports ay gusto raw muling makalaro ni Kevin Durant itong si Kyrie Irving. Baka naman dahil lang napunta na ron si AD at nakakita siya ng magandang kombinasyon nilang tatlo. Kaya hanggat hindi natatapos ang trade deadline ay abang-abang lang tayo. Daming galaw ngayon ng Los Angeles Lakers bukod dito kay Anthony Davis ay wala na nga rin si Dalton Knecht sa kanila. Pero alam nyo ba mga kabasketball, sa kasaysayan ng NBA may mga trades na katulad na ganyan. Big time trades na nauuwi sa kampyonato. Ito na kaya ang hinihintay ni LeBron James para makuha ang kanyang ikalima. Unahin natin nang i-trade ng Los Angeles Lakers itong si Shaquille O'Neal sa Miami Heat noong 2004. Hindi na sila magkasundo nitong si Kobe Bryant, pinili ng Lakers si Kobe at siya'y pinadala sa Miami kapalit ni Lamar Odom, Caron Butler, Brian Grant at future first round pick na nauwi kay Jordan Farmar. Sa trade na ito, ang unang halakak ay napunta kay Shaquille O'Neal dahil nagkampiyon sila ni Dwayne Wade noon. February 1, 2008, itinrade ng Los Angeles Lakers papuntang Memphis Grizzlies sina Kwame Brown, Javaris Crittenton, Aaron McKie at draft rights kay Marc Gasol at dalawang first round picks kapalit ng kuya ni Marc na si Pau Gasol at second round draft pick. Ang trade na ito ay nagbigay ng dalawang kampyonato kay Pau Gasol at ika-4 at 5 ni Kobe Bryant. Ito rin kaya ang maibibigay ng batang Luka Doncic sa umiidad ng LeBron. At ito na nga ang pinaka-latest na hindi ko alam kung kailan matatapos-tapos ang latest na ito mga kabasketball. Baka maya-maya lang ay meron na namang trade. Dalton Knecht, pinakawalan na agad ng Lakers. Sabi nga hindi pa nag-iinit ang puwet. Kapalit ni Mark Williams ng Charlotte Hornets. Hanap ng big man ng Lakers. Ayan, nakuha na yata nila ang kanilang big man, pati mga fans. Tuwang-tuwa naman. Pero syempre ang presyo niyan, Dalton Knecht. Matinding rookie yan, gumawa ng mahigit 40 puntos pero ganyan talaga no? Kaya lang, maraming question itong si Mark Williams. Solido naman ang kanyang mga numero, 15.6 points, 9.6 rebounds, 2.5 assists at halos 60% ang field goal, solid na solid. Kaya lang sa 3 seasons itong si Mark Williams, 84 games pa lang ang total na nilalaro niya. Tinamaan na siya ng 3 ankle injuries, 2 thumb injuries, 1 back injury at 3 foot injuries. Kapag inisip mo ay parang si Anthony Davis lang pala itong si Mark Williams, kaya lang mas medyo bata-bata ng konti. Pero ang kaibahan ay nasa kanila rin ang batang nasa prime ngayon na superstar na Luka Doncic. Simple lang ang ginawa ng Lakers, nag-downgrade ng konti sa center pero nag-upgrade sa franchise player.